Start na. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo umawit sa Panginoon, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon Diyos. Invite po natin yung banal na Espiritu. Hallelujah. Tayo po lahat ay pumikit at damhin ng presensya ng ating Panginoon. O Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba sa aming puso, Panginoon. Hinihiling namin, O God, sa oras na ito, O God, saliksikin mo po ang aming mga puso. Ano man ang nilalaman, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyo, iyo pong hallelujah, alisin, Panginoon. At kami, O God, ay nagsusumamo na kami linisin mo, O God, hanggang sa kabuturan ng aming puso, Panginoon Diyos, upang sa aming pag-aawitan, O Diyos, ay magbigay lugod kami, Panginoon, at malaya kaming umawit ng pagsamba ng wala pong kabigatan, O Diyos. Gayunpaman, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong presensya na manahan sa aming mga lugar saan man kami naroroon. Bagamat kami magkakalayo, alam po namin, Panginoon, hindi mahirap sa iyo, O God, na maranasan ka namin saan man kami naroroon. Pagkus, O Diyos, patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa. Patuloy na buksan mo po ang aming mga tenga na marinig ang iyong tinig na nangungusap sa amin, Panginoon, at nagtuturo. Sa iyong lingkod na sa aming Pastor Marte, Panginoon, gamitin mo po siya as mentor tonight, O God. Ano man po yung dapat naming matutunan at malaman patungkol sa iyong mga salita. Ito po ay manahan sa aming puso hanggang sa ikaw ay bumalik, Panginoon Diyos, upang maging matatag ang aming pananampalataya at patuloy kaming umasa sa mga pangako mo, Panginoon, sa amin. Gayunpaman, O Diyos, dinadalangin namin ang bawat lingkod mo na nagpapagal sa iyo, Panginoon, naglalaan ng oras para sa gawaing ito, Panginoon, Lord, pagpalain mo po. Alam po namin ang aming ginagawang ito, O Diyos, ay hindi nawawala ng kabuluhan. Magagamit po namin ito, Panginoon, sa aming mga ministry at sa aming personal na pamumuhay. Panginoon Diyos, dalangin din po namin, O God, pagkaisahin mo ang iyong mga anak na bawat dumadalo sa PPM, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng isang puso. Pagkaroon, Panginoon, ng isang hangarin ay yun lang ang paglingkuran ka at maluwalhati ka, Panginoon. Diyan pa man, Lord, salamat po sapagkat alam po namin, O Diyos, hallelujah, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay may dahilan kung bakit pinahintulot mo kami magkaroon ng ganitong gawain. Sapagkat nais mo kami magkakilakilanlan, Panginoon Diyos, at nais mo, Panginoon Diyos, na ang bawat mga anak mo, hallelujah, ay patuloy na nagpapanalanginan at nagtutulungan, Panginoon. Sapagkat kami iisang katawan lamang at kami, O Diyos, ay tunay na minamahal mo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Tanggapin mo po ang aming dalangin at aming mga awitan sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung pong i-share ang ating lyrics. Kita ho ba ang ating lyrics? Amen po. Opo. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Panginoon, hallelujah. Oh, sinasamba ka namin, O Diyos. Kami sama
iaalay ang buhay ko para lang sa'yo, para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang tinig ko, para sa'yo iaalay ang buhay ko, para lang sa'yo, para sa'yo ang awit ko, para sa'yo ang tinig ko, para sa'yo iaalay ang buhay ko. Para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganahan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Ito, Panginoon, hallelujah, basbasan mo po ang gawain ito, Panginoon. Patuloy, O God, dagdagan mo ang aming kaalaman, Panginoon. Sa gawain ito, maitaas ka, mapapurihan ka, bilang ang hangarin ng bawat isa, Panginoon. Lord, patatagin mo ang bawat isa sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa bawat kapanglawan ng aming mga puso, ikaw ang aming kalakasan at pag-asa, O Diyos. Patuloy, Panginoon, pagliwanagin mo ang aming mga buhay hanggang sa kami maging wangis mo, Panginoon Diyos. At makita ka ng mukhaan, Panginoon. Hallelujah. Sa panahon na itinakda mo para sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Bawat isa magsabi ng Amen. 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 At tayo po ay Amen. sa ating mentoring. Akin pong tinatawag na ang ating mentor tonight, si Pastor Marte. Tapos, Okay po, ito po yung pinakahuli na nating pag-aaral, ang bagong langit at ang bagong lupa. Palagay ko po, lahat tayo gustong pumunta dito sa bagong langit at bagong lupa. Ano po? Walang Amen. tatanggi dito. Walang tatanggi dito. Pero bago yon, bago tayo nagsimula, ay gusto ko lamang pong ipabatid, ipaalaala sa inyong lahat. Ito po ay kalabing-anim. Ang unang-una nating pinaksa noon ay tungkol sa scripture o sa banal na kasulatan. Ating tinalakay ito. Sumunod po ay the Triune God, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, at sinundan po ito ng the deity of the Lord Jesus Christ, papahayagan ng ating Panginoon, pagkamat sa Diyos ay nagsalaman. At sumunod po dito ang the fall of man, o ang pagbaksak ng tao sa kasalanan na binana nating lahat. At sumunod po dito ay ang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang sumunod po dito ay ang utos o ordinance sa Iglesia na binubuo ng dalawa, bautismo sa tubig at ang Holy Communion. At pagkatapos po na isinunda ng bautismo ng Espiritu Santo na sadyang napakahalaga sa mananampalataya upang maranasan natin hindi lamang ang bautismo sa tubig, kung hindi ang bautismo mismo ng Diyos sa ating lahat. Sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, at sumunod dito yung katunayan
ng bautismo ng Espiritu Santo, yung mga evidences sa baptism of the Holy Spirit. At kasama rin sa ating doktrina ang pagpapakabanal. Ito yung minsan sa mga ibang full gospel hindi kasama. But actually, napakahalaga po nito dahil ang sabi sa Hebrews 12:14, kung walang pagpapakabanal, sino man ay hindi makakakita sa Diyos. Kaya ito ating pinag-aralan doon. At sumunod po dito ay pinag-aralan natin ang iglesia na inaangkin ng iba na sila ang iglesia. So ito po ay tinalakay natin na ang iglesia pala ay walang iba kundi ang lahat ng mga may binagong buhay. Lahat ng binanal o lahat ng tinawag mula sa kadiliman. At ito yung katawan ng ating Panginoon. Sumunod ay ang katungkulan o gawain ng iglesia, the ministry. At sinundan po din ito ng divine healing, ang pagpapagaling ng ating Panginoon, which was also a part of Jesus' ministry kung siya ay nasa laman. At sinundan na nga po ng the blessed hope, kasi sinama natin doon sa blessed hope ang rapture at ang pagdagit ng ating Panginoon, at sinundan niya po ito ng nahati sa dalawa, ay ito pong major tribulation, or rather ito pong 70 weeks of prayer. Then sinundan po ito ng the millennial reign of Christ, o 1,000 taong paghahari ng ating Panginoon, at sinundan po ito ng the final judgment o yung paghukom. At ngayon po ang ating tatalakayin ay ang bagong langit at ang bagong. Bago po natin pag-aralan itong bagong langit at bagong lupa, babasahin ko lang muna sa inyo ang sinasabi dito sa Revelation chapter 21, verse 1 hanggang 5. Sabi po dito, at nakita ko ang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Yun po, the bride, the groom. At narinig ko isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at siya'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pangangampitan man o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparang. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. So, una kong nais na ito muna sa atin ako, bukod dito. Ito'y may kinalaman sa tinatawag na paraiso o kalamanan ng Eden. Kung ating tutunghayan po yung paraiso o kalamanan ng Eden na ginawa ng Diyos dito sa lupa po ito ginawa eh. Katulad po ng Sodom at Gomorrah, nangyari po ito sa lupa eh. Itong kalamanan ng Eden na nilikha ng Diyos, dito po din po ito sa lupa. Kung pag-aaralan natin mabuti ang Genesis chapter 2 mula verse 8 hanggang 40. Ito pong paraiso na ito ng Eden na ginawa ng Diyos sa lupa, posible po nasa palibot ng Persian Gulf in southern Mesopotamia, now Iraq, where the Tigris and Euphrates rivers, yung sinasabing ilog po dito, papunta doon sa dagat, according to Genesis chapter 2, verse 8 hanggang 40. Makikita po natin dito ang sinasabing mga lugar, or maybe somewhere near Iraq around the Persian Gulf. Pero ganun pa man, wala po talagang makatukoy ng talagang lugar, specifically. Katulad po nung ginawi ng Sodoma at Gomorrah, hanggang ngayon hindi matukoy kung saan talagang lugar. Pero nandun lang po yun sa bali ng mga bulubundukin ng Jordan.
So, hindi naman ito ang ating tapasahin, kundi mahalaga ay patunghayan natin mabuti ang bagong langit at ang bagong lupa. So, kung pag-aaralan natin ang Old Testament, mula sa panahon po ni Adan, kaya binanggit ko po yung paraiso ng Diyos. Sila po ay pinatahan ng Panginoon sa paraiso ng buhay. Ito po ay maihahalin tulad natin sa dating paraiso o higit pa yung sinasabing bagong Jerusalem na meron ding punong kahoy ng buhay ayon sa Revelation chapter 2 verse 7 at saka Revelation chapter 22 verse 2. Dito po sa Revelation chapter 2 verse 7, ang sabi po rito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay sa kung pakakali ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So binanggit din pong paraiso ng Diyos, itong ating kalalagyan na bagong langit at bagong lupa. Maliwanag po ito sapagkat ang Revelation ay magyayari pa. At mababasa natin dito, maliwanag na sinasabi nga po, kung didiretsuhin natin, sa gitna ng langsangang iyon, sa dakong paraon ng ilog at sa ibayo, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay pagpapagaling sa bansa. So yung pong nasa Revelation chapter 22. Ito yung bagong Jerusalem na itinulad ng Diyos sa paraiso na mananaog mula sa langit na may kaugnayan sa bagong langit at bagong lupa na ipinangako sa atin ng Panginoon sa darating ng panahon pagkatapos ng paghuhukom. Talagang may paghuhukom. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito isang banal na siyudad na hindi gawa ng tao, kundi Panginoon mismo ang gumawa. Ang naging arkitekto ng siyudad na ito at Panginoon din ang magpapababa nito sa lupa mula sa langit upang maging siyudad ng lahat ng mga binalad. At kung uunawain natin ang nakasulat sa Bible tungkol sa pinangako ng Panginoon na bagong Jerusalem, malayong-malayo po ito na wala sa Davao at wala din po sa mga lugar ng bagong Jerusalem na sinasabing na andito na sa malayong silangan, dahil mananaog pa ito. Hindi po pala, ito po pala ay hindi lamang sa ating ipinangako, ang totoo lang, hindi lang sa ating ipinangako ng Panginoon. So, kung pag-aaralan natin talaga ang banal na kasulatan, ito'y sinampitan ng Panginoon mismo kay Abraham para sa kanyang kaalaman sa Hebrews chapter 11, verse 8 hanggang 10, na kung saan si Abraham ay nabubuhay sa pananampalataya. Sabi roon, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ng Panginoon. So ay tumalima at kumaroon sa kanyang tatanggaping mana. No? Na siya yumaon at nalaman niya, hindi niya nalalaman kung saan siya pananampalataya. Kasi yun nga, dahil sa pananampalataya. Sa pananampalataya din si Abraham siya naging malalakbay. Alam po natin yan. Alam din yan. At siya naging malalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa actually. At tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at ni Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So hindi natin tatalakayin dito kung paano si Abraham ay siyang pinagmulan ng 12 tribes of Israel at lalayo po tayo. So Abraham was a faithful and obedient believer. That's why he was called Father of all nations. Yun ang napakaganda rito. Father of all nations. So yung Father of all nations, ang ibig sabihin ito, kasama din dito ang mga Muslim, kasama rin dito ang mga iba't ibang nasyon ng bansa, kasama rito of course, pati mga Gentiles.
Pero sa panahon ng kanyang buong buhay hanggang sa si Abraham ay dumating sa kanyang katandaan, ang mababasa natin sa Biblia, kailanman, hindi niya nakita ang siyudad na kaganapan ng pangako ng Diyos hanggang sa siya ay mamatay. Yun, pag-aaralan natin. Kasi talagang hindi niya nakita yun. Pero, ito ang maganda dito sa atin sa pagkabala ng palataya sa mga pagkalipas po ng napakaraming taon, ayon sa katuparan ng mga Huda, nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo na ipinangangaral ang inihula at ipinangakong kaligtasan mula pa sa matandang tipan, na ipinangangaral niya ang kaharian ng Diyos at ang tahanan. Pag sabing tahanan, ay dito yung tumutukoy din sa mangyayaring bagong langit at bagong. Yun po yung inihanda niya na kung maihanda na niyang lahat ang pangako niya, siya ay muling babalik. At ang pangako na hindi natupad at nangyari sa panahon ni Abraham, tinitsak po sa atin ng banal na kasulatan na sa atin ito matutupad at mangyayari sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Wala nang iba, kahit pagbalik-balik na rin ang Biblia, ang pangakong ito mangyayari at matutupad sa atin mismo na mga bagong mananampalataya o mananampalataya sa ayon sa bagong tipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaswerte natin. We are the luckiest people that ever live at the face of the earth. Sapagkat yung pangakong hindi nakita, yung pangakong hindi natupad sa kanilang panahon, we, the New Testament believers, are going to be the one to see the fulfillment of that promise. Amen. Praise God. So, we on the last days will see what Jesus had promised. Kaya pinangangaral natin si Kristo, itong dahilan. Ang swerte natin. Kaya pinangangaral natin ang Panginoong Jesucristo ayon din sa kanyang mga salita sapagkat alam niya kasi itong mangyayari. Kaya inuutosan tayo to fulfill the Great Commission at ipinangangaral natin ang Panginoong Jesucristo na may-ari ng paraiso at ipinangangaral natin ang Biblia ng tama because we believe that the gospel is a gospel of salvation, a gospel of faith, a gospel of hope, and a gospel of divine promise that one day we shall be with Him in New Jerusalem, in the city for all the redeemed and saints. Gaya ng sinabi ng, ulitin ko yung Revelation chapter 21, verse 1 to 5. Ulitin ko po, sabi dito, nakita ko ang bagong Jerusalem, ang bagong langit at bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. Yan po yung possible na dahilan sa nangyari mga tribulation. At nakita ko ang bayang banal, ayun po, tumutukoy dito, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit po sa Diyos, na handang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan sa kanyang asawa. Kung paano man po ang gagawin ng Panginoon dito, kung paano mananaog yung bagong Jerusalem, bagong langit at bagong lupa ay mababago. At narinig ko, sabi rito, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at siya'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos niya. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng pananambitan man o hirap man, ang mga bagay ng una ay naparang. At yung binanggit ko kanina, nabasa mo ulit, at yung nakalukluk sa luklukan ay nagsabi narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang salita nito ay tapat at tunay. Okay. Now, let us begin and spiritually imagine our topic, a first topic, of course, about number one, the heavenly city of the new heaven and the new. Ito yung gusto ko munang pag-aralan. The heavenly city
of the new heaven and the new. Tandaan natin po yung sinasabing syudad ay ang magiging bagong Jerusalem. Bago. Yung salita pong bago, ibig sabihin nun talaga bago. Pero tandaan po natin na hindi mawawala ang lupa. Kasi yung paghuhukom po, may mga nagsasabi na posibleng mawala pag o lupa, o lahat-lahat. Pero gusto kong tandaan po natin na ito ay isa lang uri ng renovation dahil hindi ito gugunawin tulad ng turo ng iba. Dahil ang sabi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 4, Ecclesiastes chapter 1 verse 4, sabi dito, isang sali ng lahi ay yumayaman at ibang sali ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay mananatili magpakailanman. Hindi po mawawala ang lupa. Hindi po mawawala. Magkakaroon lang ng renovation. Naliwanag po sa salita. So ang bagong siyudad na binabanggit dito ay hindi katulad ng pinakamagandang siyudad. Ano po ba sa tingin niyo pinakamagandang siyudad na napuntahan niyo na po? Pastor Jesse, ano ba yung nakita niyo na naranasan niyo na napuntahan niyo na? Kasi kayo nakikita ko sa FB. Malimit nagpupunta kayo sa ibang mga lugar. May nakita na po ba kayo sa tingin ninyo napakagandang lugar? Bukod dyan sa mall, sa Qatar. Bumagit nga po kayo ng isa o dalawa. Paris po at saka siguro Canada. Paris Ayun. at saka Canada. Okay. So salamat po. Hindi ko na po tatanungin yung iba. Katulad ko, ako po hanggang naik lang yata eh. So ang bagong siyudad na binamagit ko dito, ulitin ko, hindi katulad ng pinakamagandang siyudad. Halimbawa, kung anong pinakamaganda sa Pilipinas, na sa Maynila o sa Quezon City, sa Cebu, sa Batanes, yan, maganda lang ang Batanes. So, sa pinakamaganda mang siyudad sa Europe, sa Amerika, at sa lahat ng bansa, katulad ng nabanggit ni Pastor Jesse, o sa Middle East and other famous cities all over the world. Ngunit, isa itong walang kasing yaman, walang kasing gandang siyudad na gawa ng Diyos. Bukod dito, ang siyudad na ito na binabanggit, nababasa nyo naman siguro, walang problema. Sigurado ako walang pollution. Sa araw, sa buwan, walang problema. Sa ilaw, sa tubig, sa sakit, sa init, sa lamig, sa masamang panahon, wala tayong problema. Maging sa masasamang tao, sisiguraduhin ko wala tayong problema. Sa mga kriminal, wala tayong problema. Sapagkat hindi papasok doon ang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng Kordero. At ang Amen. tatahan lamang doon sa banal na siyudad ay pawang mga banal lamang na iniligtas ng dugo ng ating Kordero. Kaya sabi sa Revelation chapter 21 verse 27, hindi papasok doon sa anumang paraan. Sabi po roon, hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang kadumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam o mga kasinungalingan, kundi yaon lamang mga nakasulat sa aklat ng Kordero. May book of life. Lahat lamang daw ng nakasulat sa aklat ng Kordero. Meaning, may aklat talaga, may book of life na sinasabi ang banal na kasulatan. At yung binanggit kong hindi talaga papasok doon ang kadumad-dumad, ang kasuklam-suklam, ang mga sinungaling, mga kriminal ito eh. Kundi yun lamang mga nakasulat mismo sa aklat ng Kordero. Ibig sabihin talaga, ang pangalan po natin nakasulat sa aklat ng Kordero sa langit. May mababasa tayo sa Exodus chapter 32 mula verse 31, which is part also of conditional salvation. So ang sabi po rito sa Exodus chapter 32 verse 31 to 33, na pinatutunayan po dito na meron talagang aklat ang Panginoon. Ang sabi po rito, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng Diyos na ginto, yung pong guya na ginawang Diyos-Diyosan. Yun po ang sabi ni Moises.
Gayunman, kung iyong ipatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi, ang sabi ni Moises sa Diyos, alisin mo ako. Sinasamo ko sa iyong aklat na sinulat ko. May aklat ng buhay. Alam ni Moises, marami nakalista ko. Kasama na siya. Kaya sabi niya, alisin mo ako. Alam niyo ang sagot ng Panginoon kay Moises. Ang magkasala laban sa akin, ang siya kong aalisin sa aking aklat. Kaya hindi totoo na halimbawa ay anak ka ng Diyos, iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao, sabi sa Isaiah chapter 55. So, ibig sabihin, kahit na naging anak ng Diyos, kayang alsin niya sa aklat ng buhay. Mapapapas pa rin. Kaya niyang tanggalin ang pangalan. Hindi katulad ng iba na ang pangalan nga, hindi na daw mawawala ang pagiging anak. Kaya ang sagot mismo ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Ang ibig sabihin, walang pag-asang makapasok sa bagong langit at bagong lupa o bagong Jerusalem ang mga wala sa aklat ng buhay ng ating Panginoon. Now, Amen. let us imagine the materials of the city and its construction as our second topic. Kasi pinag-aaralan nga po natin ay ang bagong langit at bagong lupa. Kailangan po natin basahin mabuti at of course ay tayo po'y makiaral din sa mga Bible scholars. Kasi sabi po ng mga Bible scholars na nananaliksik ng mga bagay na ito base sa Revelation chapter 21 verse 15 hanggang 17 na nag-aral sa measurement ng bagong Jerusalem. Ito daw po ay umaabot sa libu-libong milya ang haba. The area is about 140,625 something square miles or 90 million acres or 3 trillion or 920 billion square feet na kayang maglaman ng populasyon kahit abutin ng mahigit na 39 billion na tao or 26 times the present population of the world. Yan po yung mga nananaliksik. Ultimo mga buto yata ng mga tao, sinasaliksik nila noong panahong iyon. Amen. And the Bible tells us of what building materials that the city was built upon. Ang mga materyales sa wall, yan naman mababasa natin. Kumbaga sa panahon natin ay talagang mga mamahalin. Kasi ang sabi po roon, ang materyales sa wall ay haspe. Hindi ko masyadong ma-distinguish kung itong mga mamahaling granite po sapagkat meron talagang mga batong talagang napakamamahalin. At ang syudad ay gawa sa dalisay na ginto. Yung po sabi, ang syudad ay gawa sa dalisay na ginto, nakintab na kintab. Dahil ang sabi sa Revelation chapter 21 verse 8, ay katulad ito ng makinis na bubog. Alam niyo naman ang bubog kung gaano kakintab. So ang pundasyon ng wall ay sari-saring bato. Tulad ng sapiro, yung tinatawag pong calcedonia at esmeralda, bukod nga po sa haspe, at marami pang batong piyas. At nabasa ko rin dito, ang 12 pintuan ay isang perlas na pagkalaki-laki bawat pintuan. At ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng yung nakintab na makintab, nanganganinag. Yung po ibig nanganganinag na bubog na talagang kinis na kinis at nakakasilaw. Hindi na rin kailangan ang liwanag sapagkat ang sabi ng Biblia, naliliwanagan tayo ng Diyos at ang mismong liwanag natin doon ay ang Panginoong Hesus Kristo. Ang ganda naman ng syudad na ito, sobra. At ang katanungan po dito, sino-sino kaya ang makakapasok sa nasabing syudad?
Okay, gusto ko pong magtanong po sa inyo para naman sa alam ko diyan po, kayo'y patulog na, ako naman pagising na. Ako kapagka't madaling araw na rito. So, gusto kong tanungin muna si Pastor JC, sa inyong espekulasyon, sino-sino po kaya ang makakapasok dito sa nasabing siyudad? Opo, salamat po, Pastor. Opo, at atin po natunghayan sa yung sa salita na unang-una po yung those who are having written their names in the book of life. So ibig sabihin yung mga Old Testament righteous believers na katulad nila ni Moses, yung mga sina David, Daniel, hanggang sa New Testament believers that who are saved by the blood of Jesus Christ. So Amen. tayo po ang lahat na makikitira doon at tayo po ay kasama doon sa new heaven and new earth. And it will be guided and sa what you call this, protektado po ng presensya ng Diyos at of course yung angel of the Lord will serve him also and we are going to worship him day and night. Doon po, tayo pong lahat ng mga niligtas nung unang Old Testament times and New Testament believers. Amen. Salamat po. Pastor John, anong pwede nating i-share? Ayun po, Pastor, Salamat yung po. pong mga mananampalataya, yung tunay na mananampalataya po ng ating Panginoon, yung mga tinubos ng ating Panginoon. Yun po, Pastor. Amen. So wala na pong iba, no? Ito yung mga tao makakapasok talaga sa nasabing siyudad. Kaya kung ating tatalakayin ito, may mula sa Bible, sino talaga ang makakapasok doon sa nasabing siyudad? Ang sagot po ng Biblia, who can enter into the city? Ang sagot ng Biblia, ang lahat lamang, yung binanggit ninyo, kasama yon. Of course, number 1 yun. Pero napakaliwanag po verse by verse. O yung mga binanggit ninyo, siguradong nakaranas ng kapanganakang muli. Sigurado po, kasi maliwanag po sabi sa John chapter 3, verse 3 to 5, walang makakakita at papapasukin doon na hindi nakakaranas na ipinanganak na muli sa lupa. Kaya hindi basta-basta po yung tawagin tayong born again. Dahil nagsabi maliban ang isang tayo panganak na muli, hindi siya makakakita sa karya ng Diyos. Maliban na ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Tayo paliwanag ko na po sa inyo itong pinanganak ng tubig at ng Espiritu. So malibang maipanganak na muli ang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po ito. Sino-sino pa po sa palagay niyo papasok doon? Ang sabi sa Revelation chapter 7, verse 13 hanggang 14, Revelation na po ito, mangyayari pa. Lahat lamang ng pinaputi ng dugo ng kordero ang papasok po. Lahat ng pinaputi ng dugo ng kordero, hinugasan ng dugo ng kordero, nagpatubos sa dugo ng kordero. Sinampalataya na nagkapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na nabubuo sa Kalbaryo. At kapag sinabing pinaputi ng dugo ng kordero, sila yung sinasabi sa Ephesians chapter 4, verse 21 hanggang 24, na mga tinuruan ng katotohanan. Iniwan yung nakaraang masasamang buhay o dating pagkatao at kahalayan ng sanglibutan na nagbihis ng bagong pagkatao at nilalang sa katuwiran at kabanalan. Tumutukoy pa din po ito sa pagiging born again talaga eh. Napakaliwanag po eh. At ganon din sa Romans chapter 2 eh. Kung paano tayo binabalala ng Panginoon eh, mula verse 11 hanggang 15 eh. Gusto niyo basahin po natin ito. Revelation chapter, Romans chapter 2, verse 11 hanggang 15. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatagi ng tao. Anyway, mamaya ko na lang po ito babasahin sa inyo pagkat ito may kinalaman po sa ibang mga paksain. Pero ito po, napakaliwanag na ang mga taong ito ay mga binanal at talagang pinago ng ating Panginoong Jesucristo at nakaranas ng kapanganakan. So, ang pangalawang tanong po,
Sino-sino naman ang hindi papasok dito? Gusto kong sumagot ulit si Pastor ah, Pastor Jan. Ayoko pa sagutin yung baby niyo eh. Kasi baka umiyak pa kanina. Opo, Pastor. Baka po Okay, bigyan sino magsalita. naman? Sino hindi papasok? Ang mga hindi makakapasok po ay yung pong wala sa aklat ng buhay at pangalawa yung pong hindi sumampalataya o kumilala sa Panginoong Hesus na siya ang Diyos at tagapagligtas. Amen. Pastor Lesir, sino-sino po ang hindi papasok dito? Amen po. Yung mga dalawa kasi ang tatay natin eh. Ang ating Diyos amang si Jesus, tsaka yung mga hindi tumanggap sa Kanya, eh, mga anak ng Diablo. Yun. Hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Pastora Teres. Good evening po sa lahat. Ano, Pastor? Una, yung mga churches na member ng mga kulto. Because some cults, they don't believe the practices na meron tayo at hindi nila kinikilala ang Panginoon as Son of God. Amen. Pastora Tess, gusto ko lang makadinig po sa inyo. Natutuwa po ako kahit alam nyo na. Pastora Tess, sino po yung mga hindi papasok dito? Yung pong wala kay Kristo at mga hindi tumanggap kay Kristo. Amen. Amen. Pastor Ricky ng FOM, sino po ang hindi papasok sa bagong paraiso ng Panginoon? Nandiyan kayo? Hello? Okay po. Gusto ko pong magbigay ng ilang mga talata na napakahalaga ayon sa mga ginagawa ng mga taong ito na hindi papasok. So, at ito po ay mga nabanggit po ninyo sa inyong sagot sa akin. Ang ilan sa mga sagot po ay nasa Revelation chapter 21 verse 8 at Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Pero napakarami pa po at katulad din ng binanggit ninyo, talagang kasama po yun. Ang sabi po rito, at hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito. Galatians chapter 5 po yun. Mga mapakiapid o adultery. Mga gumagawa ng karumihan o fornication. Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Mga pangkukulang. Mga pagtatanim. Mga pagtatalo. Mga paninibugho at pagkakaalitan at pagkakampi-kampi. Mga pagkakabaka-bahag. Mga hidwang pananampalataya. Yung binagati dyan yun, mga maling pananampalataya. Pastor Antiris. Mga kapanaghilian. Mga paglalasing. Mga kalayawan. At mga katulad pa nito, ay ang daming katulad, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin na hindi magsisipagmana, talagang hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos o sa bagong Jerusalem o sa bagong langit at bagong. At doon naman sa binanggit ko sa Revelation, ngunit sa mga duwag, ayon. Sa mga hindi mananampalataya, ayon. Nabanggit nyo kanina. At sa mga kasuklam-suklan. At sa mga mamamatay tao. Literal ito at saka yung inaagaw kayo upang mawala ang inyong kaligtasan, pinapatay ang spiritual ninyo, relasyon sa Diyos. At mga mapakiapid, binanggit na naman. At mga manggagaway. At mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang kalawang kamatay. Yan po ang ilan sa mga katangian ng talagang hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Pero kasama-kasama ho dyan, hindi natin maalis itong idolatry. Kaya matuwa tayo dahil hindi tayo kasama sa kanila, sa mga, pakita niyo yung mga salita dito, sa mga sinungaling, sa mga manggagaway, sa mga, puro mga ibig sabihin, madami. Talagang plural ang ginamit niyo sa mga
manggagawa, sa mga talagang inilagay na lahat mga. Kaya matuwa tayo, hindi tayo kasama sa mga na tinatawag. Why? Because in this world, we're crying. In this world, we feel the pain. We experience hungry, frustrated with sorrow. Nagkakasakit tayo. Totoo, nalulungkot, nabibigo, umiiyak. At yung iba, hirap na hirap sa buhay na parang si Lazaro. Dumaranas ng maraming mga trials sa pagsubok. Pero nakakahamon itong sinasabi ng banal na kasulatan. Pagpasok natin sa siyudad, sa bagong Jerusalem, nakaka-challenge kasi sabi dito, wala na tayong dalamhati. Wala na tayong kalungkutan. Wala na tayong hirap ng kalooban. Wala na tayong kabiguan. Wala na tayong gutom at uhaw. Wala nang sakit o anumang karamdaman. Wala nang iiyak. Kung may umiyak ka, papahirin ng kordero ang uha sa kanyang mga mata. Wala nang kamatayan. Ang pinakamahalaga rito wala nang kamatayan. Ulitin ko, wala nang kamatayan sapagkat nagsabi sa Revelation chapter 21 verse 4, yung binanggit ko, papahirin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. At hindi na tayo magkakaroon ng kamatayan, ni magkakaroon man ng dalamhati o pananambitan man o hirap man, ang kadugtong doon, ang mga bagay na ito ay naparamdam. So, be happy. Amen. Amen. Because the city is now ready and prepared for us. Itong nangyayari po, hindi na po tayo magtatagal, magtatapos na po tayo. Ito pong nangyayari na digmaan na kanina pinag-usapan po natin saglit nila Pastor Ezzy. Ito po ay simbolo na talaga na talagang ang Panginoon ay andyan na, pintuan na nakatayo na. Nakahanda. Glory to God. Dahil naniniwala po tayo, the city is now prepared. Amen. Nakaprepare na, hindi pa lang nababa. Kailangan lang mangyari na yung mga propesiya katulad ng mga digmaan ito. Yan ang huli sa mga propesiya. Digmaan at saka yung pangangalan ng salita ng Diyos. Malawak ang pangangalan sa mundo. Because we believe the city is now prepared. Ang sabi ni Jesus sa John 14 verse 2 hanggang 3, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Amen. Wala po tayo handang-handa na. At naghihintay na lamang po talaga ng oras at pagkakataon ang Panginoon. Talaga lang, napakabuti ng Panginoon. Gusto pa niyang maraming maligtas. Kaya ang Panginoon ay nag-aanyaya pa hanggang ngayon. Sabi nga niya sa Matthew 25 verse 34, come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom or the new heaven and the new earth that's prepared for you from the foundation of the world. Nakaplano na po bago pa itinatag ang salita. Amen. So tayo po ay manalangin sa pag-aaral na ito na manawa po ay naging maliwanag sa atin ang maiksi nating tinalakay. Diyos at aming Ama, tunay po, mayroon kang inihahanda sa amin. Bagong langit, bagong lupa. Ito'y mangyayari, Panginoon. Pagkatapos ng paghukom, Panginoon, ito ang susunod. Matapos mong hatulan ang lahat ng tao, ito ang susunod. Matapos mong ibulig sa dagat-dagatang apoy ang lahat ng makasalanan, ito ang susunod. Ang dalhin mo kami sa buhay na walang hanggan at patahanin sa bagong langit at bagong lupa na inihahanda mo po sa atin. Lord, marami pong salamat sapagkat hindi ito man's wisdom. Panginoon, ito ay karunungang panglangit na amin pong inaasahan na darating sa lahat ng mga anak mong may pusong naghihintay
o Diyos, at nananabik sa pagbabalik mo at nananabik pagkatapos ng pag-uupo ay makaranas ng walang hanggang buhay. Maraming salamat. Ang aking dalangin at laging dalangin namin, Panginoon, mapa-personal man, walang maiiwan ni isa man sa ALCC. Sa munting kawan na ibinigay mo, Panginoon, sa amin, O Diyos, wala nawang Amen. maiiwan Yes, Lord. ni isa man sa amin, Panginoon. Ito po ang hiling at samot dalangin. Unang-unang aming mga sambahayan, Panginoon, walang maiwan. Amen. Ang aming buong sambahayan at angkan, walang maiwan. At ang lahat ng mga miyembro at kaalib na itinataguyod po namin, inaaralan, pinagtsatsagaan, nawa, walang maiwan. Isa man. Salamat po, Ama. Basbasa nawa ng aming Panginoon, ang aming pag-aaral. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito po ang aming samot dalangin with the guidance and communion of the Holy Spirit. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. Ayan. May tanong po kayo? May tanong po kayo? Amen po. Sir May, Jan? meron lang po akong isi-share ng visual ang sinabi niyo po kanina, Pastor, na yung itsura ng, siguro, masasabi nating new heaven and new earth na bababa. Kung ito po, meron lang po ako na research dati na, yan po, siguro kung makikita nyo. Yan po ang visual na pahintulad na ang cube, it's 1,500 miles ang kanyang haba at ang kanyang haba at ang length, width, and deep cube. So, yung sinabi niyo po kanina, ang sukat niya ay more than how many billions can accommodate. At saka Yes. yung kaya niyang i-accommodate na yung mga dati pa. Siguro yun lang, yung visual presentation Opo. natin. Amen po. Oo. Yan na po, Pastor. Salamat. Amen. At saka alam niyo, may nabasa ako nung araw. Ito ay sinulat ni Janet Small. Si Janet Small po isang scientist sa Kalawakan. Actually, isa ho siya sa may hawak ng napakalaking telescope. Isa siya sa mga sumisilip at nag-aaral ng Kalawakan. Meron siyang nakita na napakaliit pa na nagliliwanag. Alam niya naman, kapag hindi ho gaganong-ganon, kukuti-kutitap, bituin. Hindi bituin, planet. Pagka kukuti-kutitap, ay bituin. So yung po nakita niya, pirme ang liwanag. Pero nagtataka po siya, ang sabi niya sa kanyang sinulat, Janet Small, araw-araw tinitingnan niya, yung pakiliit-liit, palaki ng palaki, palaki ng palaki. Palapit ng palapit po sa ating mundo. Alam niyo, itong si Janet Small, ay ito po convincing Christian. Nang lumaon, nag-conclude siya. Ang sabi niya, maybe ito na yung bagong Jerusalem na mananaog mula sa palaki na po ng palaki, malapit na daw po. Sandali lang po yun na pababain talaga ng Panginoon. Janet Small, isa pong scientist na Kalawakan. So ano yung pastor? Tanong mo kanina. May tatanong ka, pastor, dyan? Amen po, Pastor. May tanong po ako. Pastor, according po sa salvation, kanina po kasi naitanong nyo, may tanong lang po ako. Paano naman po, Pastor, yung halimbawa yung mga kapansanan, yung mga bingi, bulag, pipi, paano po kaya, siyempre hindi po nila yung iba, hindi naiintindihan ng gospel, hindi nila naririnig ang salita ng Panginoon. Yung hindi naman po siguro yung iba merong mga naliligtas naman po, ano. Pero I believe naman po na primarily po, halimbawa generally, sabihin na po natin. So, kulang ang kanilang kakayanan po. And especially po yung pong mga tribe na hindi na po maabot ng ating mga missionaries. Paano po kaya sila maliligtas? May kaligtasan po kaya silang matatanggap? Pastor? Okay. Actually nga may nagtatanong din sa akin, paano yung nasa matandang tipan? Hindi naman sila napangaralan ng Panginoong Kristo. So they were under laws, not under grace. Yan ang mga tanong, no? Kasama na. Tatanong sagutin natin yan. Palagay ko naman, halos lahat nakadinig na ng salita ng Diyos. Siguro, mapwera na lang yung mga talagang hindi maabot ng Great Commission, tsaka yung binanggit mo ng mga bulag, pipipigay,
Ayan, paano makakadinig yun? Bagamat meron ng mga demonstration, yung mga senyas-senyas, at sa pamagitan ng gesture, pero hindi din naman lahat ng mga pipibingi nag-aral, kaya siyempre hindi din nila alam yung senyas. At saka yun ang napakalalayo sa sibilisasyon. Paano na yun? Yun, yung mga tanong ko. Excuse me. So kung pag-aaralan natin mabuti ang banal na kasulatan, pero bibigay ko ng talata sa inyo, nasa Roman chapter 2. Babasahin ko sa inyo Roman chapter 2 mula verse 1 tungkol sa mga taong ito ayon sa iyong tanong. Sabi rito, dahil dito'y wala kang maidadahilan o tao. Ayan. Kasi yung tanong mo, posibleng, paano hindi ako nakadinig? Ayan. At marami pang mga dahilan. Ito ngayon, dahil dito'y wala kang maidadahilan o tao, sino ka man ang humahatol? Sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo sapagkat ikaw na humahatol, gumagawa kang ng gayon ding mga bagay. Kaya we cannot judge them na hindi ka ligtas, etc. Okay, tuloy natin. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng mga bagay, gayong bagay. At iniisip mo baga ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din at na ikaw ay makatanan sa hatol ng Diyos? Ito yung judgment na eh. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umakay sa iyo sa pagsisisi. Verse 5. Datapwat ayon sa iyong katigasan, yung pusong hindi nagsisisi. Nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa karawan at kapuotan at pagpapahayag ng tapat sa paghuhukom ng Diyos. Ito ngayon, may mga nagsisisi kahit na walang ebanghelyo, tuloy natin, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Sa mga nagsisipagtyaga sa mabubuting gawa sa paghanap sa kaluwalhatian at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Tatapat ang mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan at ayang kagalitan at kapuotan, kabigatian at kahapisan. Ang mga bawat kaluluwa ng tao ay gumagawa ng masama, ng Hudyo man o una-una, kaya din sa Grego. Datapat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti sa Hudyo man, una-una, kaya din sa Grego. Okay, ito. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kasi kung hindi magkakaganito, ang Diyos nagtatangi. Ang ibig sabihin, yun lang nakadinig na ebanghelyong maliligtas. At yung mga, okay, ito kadugtong. Sapagkat ang lahat na nagkakasala ng walang kautusan, mga papahamak din naman ng walang kautusan at ang lahat na nagkakasala sa ilalim ng kautusan, sa kautusan din nahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ng isang may mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aaaring ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito ay walang kautusan, na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanyang sarili. Kita niyo, pinag-uusapan dito, budhe, na nagtatanyag sa gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhe, nililiwanag, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungat na nagdadahilan sa isa't isa. Sa araw na yun, tulad ng Diyos, ang lihim ng mga tao ayon sa Ebanghelyo sa pamagitan ng Hesus. Ibig sabihin, may budhi tayo. Yung budhi natin, may be to the guidance of the Holy Spirit. Kaya lahat naman tayo, pinananahan na ng Holy Spirit. Kung hindi mo man nadinig ang Ebanghelyo, pagpalagay na nasa liblib na lugar, wala kang radyo, wala kang TV, which is impossible. O kaya bulag pipibingi, alam mo, kasalanan ginagawa mo sa sarili mo, sa ganang sarili mo. Alam mo, meron kang budhi.
at ayaw sa budi, hahatulan ka dahil sa iyong ginagawa. Kasalanan man yan, lahat yan iyong ginagawa. Kaya hindi ka exempted. Hindi ka exempted. Kasi ang Diyos ay omnipresent and omniscient at hindi siya nagkapalitan. Kaya hahatulan ka rin tayo sa budi. Nakuha niya, pero impossible na ito eh. Maaaring bihira lang nangyari ito. Bihira. Amen Kaya po, lang, Pastor. kaya Amen. lang, ito mo nangyari. Okay, may tanong pa, Pastor Jan? Apa, Pastor, meron pa. Ayaw magtanong ng iba, ako na lang po. Pastor, ito po ay madalas lumalabas sa debate kung minsan regarding din po sa salvation. Sabi po kasi sa Mark chapter 16 verse 16, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. In John 3 chapter 5, it says, Jesus answered, I tell you the truth, unless a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Nga, ang tanong ko po, Pastor, yung po bang hindi na bautismahan hindi po sabi nga hindi po ba makakapasok sa kaharian ng Panginoon according to the gospel po. Yan po yung tinatanong isa sa debate. Okay. Kung ang pag-usapan natin hindi na bautismuhan ng literal, lahat ng mga tao sa Old Testament hindi na bautismuhan ng literal sapagkat hindi pa uso yun ng panahon nila. Kung hindi panahon lang ni Juan nagsimula ang bautismo sa tubig. Pero sasabihin ko sa inyo, may kahalintulan at ligtas sila. Now, bago ko basahin ang verse na ito, gusto kong maunawaan ninyo na yung sinasabi ritong malibang ang tao ay mabautis sa tubig, at saka sa espiritu, at hindi siya makakapasok sa kaharian. Yung tubig, nabanggit ko na sa inyo, sumisimbolo ito sa deep immerse, in water. Ibig sabihin ito, binautismo ka sa tubig sa Roman chapter 6, kung paanong si Kristo ay namatay ang dati mong buhay. Kung paanong si Kristo inilibing na ang dati mong buhay. Kung paanong si Kristo ay nabuhay na muli, lumitaw ka sa tubig, lumalakad ka sa panibagong buhay. Paano hindi ka maliligtas? Kung ikaw ay yun ang simbolo, hindi yung literal na binautismo ka, binusag ka, ilulublog ka sa tubig, kundi yung kahulugan nito, yung essence nito, yung actual na dapat mong maranasan sa buhay mo, na ikaw ito, inilibog ka sa tubig. Inilibing ka na, ang ibig sabihin, lumitaw ka, nabubuhay ka na sa panibagong buhay. Kung paano si Kristo ay namatay at muling nabuhay, gano'n ang buhay. At yung banal na Espiritu, hindi naman maaaring ikay makaranas ng bautismo ng Espiritu Santo kung hindi mo naranasan din yung mga buhay na ito na ikaw ay pinanganak naman. Kaya kung pag-aaralan, iba ang regeneration, iba ang adoption, iba ang justification, iba ang sanctification. Now, yung sinasabing ayun nga, binanggit ko na sa Old Testament hindi sila nabautismo sa tubig. Okay, itong kalintulan sa 1 Corinthians chapter 10. Basahin natin, 1 Corinthians chapter 10, mula verse 1. Mula verse 1, sa pagtindig ko ibig, mga kapatid, na hindi nyo maalaman na ang ating mga magulang ay napasa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Lahat ay nabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Nabautismuhan din pala. O tubig din na pinag-uusapan dito. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ayon din sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ayon sa Espiritu. Sapagkat ang nagsisiinom sa batong iyon ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, sapagkat ang nagsiinom sa batong iyon na sumusunod sa kanila, at ang batong iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 6, ang mga bagay na ito kay pawang naging mga halimbawa natin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya ng Manila nagsipagnasa. So ito po yung mga kahalintulan po ng bautismo sa tubig. May kinalaman din sa tubig. So maliwanag po ito, para ulitin ko sa verse 2, lahat ay nabautismuhan kay Moises sa alapaap. Binanggit sa salitang baptism, ang ginamit alapaap. Kaya they were also baptized. At nire-represent din ito ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya yung batong sumusunod sa kanila.
nagsinim sila sa mga patungyon at ang patungyon ay si Kristo. Okay ba, Pastor John? Opo, Pastor Pastor. John? Maliwanag naman? Okay. Kung wala na po, pwede na siguro tayong manalangin ng closing prayer. Wala Okay, na. naunawaan po ninyo yung sagot ko, naunawaan ninyo. Amen po, Pastor. Maliwanag po. God Amen. bless po. Amen po. At tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. At ating pong wala po ang ating closing prayer. Nagpaalam po na sila po ay may shutdown tonight, ngayong ano po. So, in behalf po, tawagin ko na po si Pastor Jesse. Pastor, kaya na po mag-closing. Amen po. Palakpakan natin ng Panginoon. Finally, we reach the new heaven and new earth. That is the final destination of the eschatology. At sana po ang prayer natin ay lahat tayo ay makarating doon. Kaya dapat po ay atin pong ipanalangin ang kalakasan ng spiritual nating pananampalataya. And by the blood of Jesus Christ, we are saved by grace alone. So, yun po ang ating pananampalatayaan na manatili tayong tapat hanggang sa kanyang pagdating. Of course, at kaabutin sa ating lifespan ay dumating siya, He will find us faithful. At malinis ang ating puso. May pagpapatawad, may pagmamahal na siyang yang lumago sa ating bawat isa. At salamat sa Panginoon sa araw na ito na muli natin napakinggan ang ating mga pangangaral sa kay Pastor Marte at sa mga katanungan na naliwanagan tayo. Na we are saved and no one can be able to pluck us out from the love of God. At of course, lalakad tayo sa kanyang mga salita na makita ang buhay na we are led by the Spirit, not by the flesh. Let us all pray. Our Heavenly Father in heaven, salamat po muli sa mga turo at mga salita nyo na ihayag sa gabing ito at amin pong ikikip ito sa aming mga puso at ito ay aming isa sa buhay. Salamat sa buhay ni Pastor Marte, kahit na madaling araw na sa Philippines, Lord, he loved to spend time with us, teaching us, O Lord God, sa mga salita na kung saan, O Lord God, ito magiging foundation ng aming blessed hope, Panginoon. That we will be with you, O God, we will see you face to face, O Lord, in the new heaven and new earth. There will be no pain, there will be no death, O Lord God, at lahat, O Lord God, ay kapayapaan at maging pagmamahal ang siyang magbubunga dahil ito ay mananatili sa darating na panahon, O Lord God. At ang lahat na ito aming dalangin, Panginoon, sa aming mga kapatid na nakasama namin, sa mga pastor at leaders, O Lord Jesus. We thank you for all the blessings, O Lord, that we were able to enjoy the freedom, O Lord, na amin pong nakakamtan maging sa platform na ito. Sa aming mga kapatid na hindi namin nakakasama, Panginoon, touch their heart, O Lord God, that they will not neglect these gatherings, O Lord, sa pagpapalakasan, pagpakinig, pagtuturo ng inyong mga salita. We bless your name, O God. Hallelujah. 1 Corinthians 13:14, may the grace of the Lord Jesus, the love of God the Father, be with us all in the fellowship of the Holy Spirit. Number 6:24-26, the Lord bless you and keep you. The Lord will make his face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give us peace. And all these things we pray in the mighty name of the Lord Jesus, in the name of the Spirit of the God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all the children will say, Amen and Amen. Salamat po muli Amen. sa lahat. Amen. Ay, magano tayo, picture taking tayo. Just point your fingers to the Lord Jesus and say, praise the Lord. Yan, pakita natin yung mga beauty natin. Salamat po sa lahat. Ready? 1, 2, 3. Amen. Praise the Lord. God bless us all. Salamat po sa lahat. Amen. See you Salamat next po. Monday. Salamat. Bless po. Thank you po, Pastor God Marte. bless And everyone. thank you po. Thank you po, Pastor. Pastor Marte, thank you po. Roger, God bless. God bless. God bless po. Salamat po, Pastor Edwin. Salamat po sa lahat, Pastor Teres. Bas, God bye-bye. bless God po bless. sa inyong lahat. God Pastor John, God bless. Palayo lahat ng Pastor ating Edna. Panginoon. Bye-bye. Salamat po, Kay Pastor Candy. Marco. Brother Brian, God bless God po. bless. Bye. Bye, good night. See you next month. See you Tutuloy next po month. natin Pastor, ang mentoring. ano po yung ituturo nyo next month? Ano na po, mentoring na po talaga about leadership. Sige po. Salamat po. Natapos natin yung ating tenets. God bless. Bye-bye. Okay po. God bless. God bless at Biola. And God bless po. Bye.